Sa video na ito, ilalantad ko ang 6 na prutas na kinakain ng milyon-milyong senior halos araw-araw. Iniisip na ito ay mabuti sa kalusugan, pero sa paglipas ng panahon, tahimik nitong binibigatan, pinapahina, at sinisira ang tumatandang kidney. Hindi ito pananakot. Ito ay medikal na katotohanan na nalalaman ng karamihan kapag huli na. Kung ikaw ay lampas 50, 60 o kahit 70 na at kumakain ka ng prutas na may paniniwalang ginagawa ko ang tama para sa kalusugan ko. Ang video na ito ay para mismo sa iyo. Dahil ito ang masakit na katotohanan. Maraming senior ang hindi nawawala ang kalusugan ng kidney ng biglaan. Unti-unti, tahimik at hindi namamalayan, isang healthy na pagkain sa bawat pagkakataon. At ang prutas ay isa sa pinakamalalaking bitad. Manatili ka hanggang sa pinakadulo ng video na ito dahil may isang prutas malapit sa dulo na halos hindi kailanman pinag-uusapan, pero tahimik na binababalaan ito ng mga kidney specialist. Ipapakita ko kung ano mismo ang dapat kainin sa halip, hindi hulaan. At kung may isang pagbabago ka lang na gagawin matapos mapanood ito, maaari mong mailigtas ang sarili mo mula sa madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga, walang tigil na pagod, at takot sa dialysis. Ngayon mismo, bago tayo magpatuloy, mag-comment kung saan ka nanonood. Bansa, lungsod, o baryo, isulat mo sa baba. Gusto kong malaman kung sino ang kausap ko. At kung naniniwala ka na ang pagkain ay pwedeng magpagaling o manakit. Mag-comment ng Laya. Ngayon, makinig kang mabuti. Ang kidney mo ay hindi katulad ng tiyan. Hindi ito malakas magbabala kapag nahihirapan na. Hindi ito sumisigaw. Bumubulong ito. Bumubulong sa pamamagitan ng paggising sa gabi para umihi. Pamamaga ng paa o daliri. Pagod na hindi mo maipaliwanag. Kawalan ng gana kumain. Pagkalabo ng isip. Maraming senior ang nagsasabing, ito ay dahil lang sa pagtanda. Hindi. Madalas, ito ay kidney overload. At ayon sa mga eksperto sa Renal Nutrition at nephrologists, ang sobrang potassium, asukal, at phosphorus ay ilan sa pinakamabilis na dahilan ng paghina ng kidney ng senior. Narito ang nakakagulat. May mga prutas na may mas mataas na potassium at asukal kaysa sa kayang iproseso ng senior, lalo na lampas 50. Kaya sa video na ito, babanggitin ko ang mga prutas, ipapaliwanag kung bakit delikado ang mga ito para sa senior, at ipapakita ang mas ligtas na kapalit na nagpoprotekta sa kidney sa halip na pahirapan ito. Kung mahalaga sa iyo ang ganitong klaseng katotohanan, mag-subscribe ngayon sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up para mas maraming senior ang makakita nito. At manatili ka dahil ang matututunan mo ay pwedeng magbago ng paraan ng pagkain mo habang buhay. Ngayon, magsimula na tayo. Bago natin banggitin ang mga prutas, kailangan mo munang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng katawan mo habang tumatanda ka. Dahil kung wala ang kaalamang ito, patuloy na sasabihin ng mga tao, matagal ko nang kinakain ito, okay naman ako. Pero ang sira sa kidney ay hindi lumalabas gaya ng sakit. Ayon sa mga kidney specialist at geriatric nutrition experts, ang paghina ng kidney ay isa sa pinakatahimik na proseso sa katawan ng tao. Kapag naging malinaw na ang sintomas, mahigit 50% ng kidney function ay maaaring wala na. Isipin mo iyon. Kung nagulat ka dito, mag-comment ng Laya. Ito ang pinagkakasunduan ng mga eksperto. Pagkatapos ng edad na 40, unti-unting bumabagal ang kidney filtration bawat dekada. Pagdating ng 50 at 60, mas bumibilis ang paghina lalo na kung mataas ang blood pressure. Hindi stable ang blood sugar. Ang pagkain ay sobra sa potassium, asukal, at phosphorus. At karamihan sa senior ay hindi ito malinaw na sinasabi sa kanila. Ang kidney mo ang nagsasala ng dumi, sobrang mineral, labis na asukal, balansing likido. Pero ang tumatandang kidney ay mas mabagal magsala, mas madaling mapagod,
Mahina ng makabawi. Kaya kapag araw-araw mo itong binibigatan, kahit ng healthy na pagkain, hindi ito agad bumibigay. Unti-unti itong nauubos. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag ng mga doktor ang kidney disease na silent killer. Ngayon, makinig ka. Kapag nahihirapan ang kidney, hindi ito sumisigaw ng sakit. Bumubulong ito sa mga senyales na binabaliwala ng maraming senior. Mga senyales tulad ng paggising sa gabi para umihi, namamagang bukong-bukong o daliri, biglang pagod pagkatapos kumain, tuyong balat o pangangati, mahinang gana, pagkalabo ng isip o pagiging makakalimutin. Maraming nagsasabi, normal lang ito sa pagtanda. Pero sinasabi ng mga kidney expert, hindi ito ay maagang kidney stress. Kung nararanasan mo kahit isa lang dito, mag-comment ng esi. Dito nagiging delikado ang prutas. Ang prutas ay may potassium, natural na asukal, tubig, asido. Para sa batang kidney, kaya itong ay handle. Para sa tumatandang kidney, sobra ito. Ang labis na potassium ay pwedeng magulo ang tibok ng puso, magdulot ng panghihina ng kalamnan, magdagdag ng trabaho sa kidney. Ang sobrang asukal ay nagpapalapot ng dugo, sumisira sa maliliit na kidney filters, pinapabilis ang paghina ng kidney, at ang pinakamapanganib na bahagi. Maraming senior ang kumakain ng maraming high potassium na prutas sa isang araw. Nang hindi nila alam, saging sa umaga, orange juice sa tanghali, mangga sa gabi. Ang kombinasyong iyon lang ay pwede nang mag-overload ng kidney ng senior. Kung ganito ang routine mo, mag-type ng yes ng tapat. Ito ang dahilan kung bakit hindi lang tinitingnan ng mga kidney doctor kung ano ang kinakain mo. Tinitignan nila kung gaano kadalas, gaano karami, at ilang taon ka na. At ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang video na ito. Dahil sa mga susunod na bahagi, babanggitin ko ang mga prutas na mukhang inosente, masarap, pero tahimik na itinutulak ang tumatandang kidney papunta sa pagkasira. At ipapakita ko rin ang mas ligtas na mga prutas na sumusuporta sa kidney sa halip na umubos nito. Bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up. At manatili ka dahil ang susunod ay pwedeng sumalungat sa mga pinaniwalaan mo ng maraming taon. Ngayon, ilantad na natin ang unang prutas. Magsimula tayo sa isa sa mga pinaka hindi naintindihang prutas sa buong mundo. Ang saging. Halos bawat senior ay narinig na ito. Kumain ng saging, healthy yan. Natural yan. Nagbibigay yan ng lakas. Pero ito ang katotohanang tahimik na pinagkakasunduan ng mga kidney specialist. Hindi senior-friendly ang saging kapag madalas kinakain. Lalo na pagkatapos ng edad na 50, 60 o 70. Bakit? Dahil ang saging ay sobrang taas sa potassium. Makinig kang mabuti, mahalaga ito. Hindi masama ang potassium. Kailangan ito ng katawan. Pero ang tumatandang kidney ay hirap mag-alis ng sobrang potassium sa dugo. Kapag naiipon ang potassium, hindi lang kidney ang naapektuhan. Apektado rin ang puso, kalamnan at nerbiyos. Nagbababala ang mga nephrologist na ang mataas na potassium ay isa sa pinakamapanganib na imbalance para sa mga senior. At ito ang nakakagulat. Isang medium na saging lang ay maaaring may mas maraming potassium kaysa sa dapat kainin ng ilang senior sa loob ng isang buong araw. Isipin mo iyon. Kung halos araw-araw kang kumakain ng saging, ay type ang banana sa comments ngayon. Ito ang tahimik na nangyayari kapag madalas kumain ng saging ang mga senior. Mas pinagtatrabaho ang kidney para ilabas ang potassium. Bumabagal ang filtration. Unti-unting tumataas ang potassium sa dugo. Na-stress ang puso. Nanghihina o bumibigat ang pakiramdam ng mga kalamnan. Maraming senior ang nagsasabi, palagi akong pagod.
Mabigat ang pakiramdam ng mga binti ko. Minsan parang kakaiba ang tibok ng puso ko. Hindi nila kailanman pinaghihinalaan ang prutas. Kadalasan, nadidiskubre lang ng doktor ang mataas na potassium kapag nagsimula na ang pinsala. Kaya hindi sinasabi ng mga kidney expert na masama ang saging. Ang sinasabi nila, delikado ang saging para sa tumatandang kidney kapag regular itong kinakain. At dito pa lalo lumalala ang problema. Kinakain ang saging sa umaga, sa smoothies, kasama ng oatmeal, kasabay ng iba pang high potassium na prutas. Nagpapatong-patong ang potassium. Walang pahinga ang kidney mo. Kung hinahalo mo ang saging sa smoothies o juices, mag-comment ng smoothie sa baba. Mas delikado ito kung ikaw ay may mataas na blood pressure, diabetes, borderline na kidney results, madalas na pag-ihi sa gabi. Kung ikaw yan, hindi ka tinutulungan ng saging, binibigatan ka nito. Makinig kang mabuti. Hindi ito ibig sabihin na huwag nang kailanman kumain ng saging. Ibig sabihin nito, mahalaga ang dalas at dami, lalo na para sa mga senior. Karamihan sa kidney-conscious diets ay nagre-rekomenda ng hindi araw-araw na pagkain ng saging. Pagpili ng mas mababang potassium na prutas. Maingat na pag-ischedule ng pagkain ng prutas. Ano ang pwede mong kainin sa halip? Mga kidney-friendly na alternatibong madalas irekomenda ng mga eksperto. Mansanas, blueberries, strawberries, ubas. Ang mga prutas na ito ay may antioxidants. Tumutulong sa sirkulasyon. Hindi nag-o-overload ng potassium. Kung mayon mo lang nalaman na pwedeng ma-stress ng saging ang kidney ng senior, mag-comment ng laita. Ito ang dahilan kung bakit umiiral ang channel na ito. Mag-subscribe sa gintong sustansya. Pindutin ang thumbs up. At ibahagi ito sa isang taong araw-araw kumakain ng saging. Dahil ang layunin ay hindi takot. Ang layunin ay kaalaman bago masira. Ngayon, lumipat na tayo sa susunod na prutas. Isang mukhang presko, inosente, at healthy. Pero mas mabilis pang binibigatan ang kidney ng senior. Ngayon, pag-usapan natin ang isang prutas na halos walang senior ang pinaghihinalaan. Dalandan. At lalo na ang orange juice. Karamihan ay naniniwala. Healthy ang orange juice. Puno ito ng vitamin E. Pinapalakas nito ang resistensya. Pero iba ang sinasabi ng mga kidney at metabolic health experts para sa mga senior. Ito ang katotohanan. Hindi delikado ang dalandan dahil sa vitamin E. Delikado ito dahil sa potassium at asukal, lalo na kapag juice. At parehong pinahihirapan ng dalawang ito ang tumatandang kidney. Himayin natin ito ng malinaw. Ang isang buong dalandan ay may mataas na potassium na. Pero kapag ginawang juice, mas dumodoble ang peligro. Bakit? Dahil nawawala ang fiber. Mas mabilis maabsorb ang asukal. Bigla ang tumataas ang potassium sa dugo. Napipilitang magtrabaho agad ang kidney. Nagbababala ang mga nephrologist na ang liquid calories at minerals ay mas mabigat sa kidney ng senior kaysa solid na pagkain. Kung umiinom ka ng orange juice sa umaga dahil akala mo healthy ito, ay type ang juice sa comments ngayon. Ito ang paulit-ulit na nakikita ng mga eksperto sa mga senior. Orange juice sa umaga. Biglang taas ng blood sugar. Biglang taas ng potassium. Dagdag na stress sa kidney. Pagod sa bandang hapon. At hindi napapansin ng senior ang koneksyon. Marami ang nagsasabi. Hindi ako kumakain ng junk food. Juice lang naman iniinom ko. Pero para sa tumatandang kidney, ang juice ay parang asukal na may halong mineral. Makinig kang mabuti, mahalaga ito. Ang sobrang asukal sa mga senior ay nagpapalapot ng dugo. Sumisira sa maliliit na kidney filters. Pinapabilis ang paghina ng kidney. Pinapalala ang diabetes at blood pressure.
At kapag sabay tumama ang asukal at potassium, tinamaan ang kidney mula sa dalawang direksyon. Ito ang dahilan kung bakit palaging sinasabi ng mga renal nutrition specialist, mas ligtas ang whole fruit sa tamang dami kaysa fruit juice, lalo na para sa mga senior. Kung binago nito ang pananaw mo tungkol sa juice, mag-comment ng laya. Ngayon, pag-usapan natin ang dalas. Maraming senior ang umiinom ng orange juice araw-araw, kasabay ng almusal. Minsan 2 beses sa isang araw. Ibig sabihin, araw-araw na stress sa kidney, hindi pa minsan-minsan lang. At kung ikaw ay may mataas na blood pressure, borderline diabetes, pag-ihi sa gabi, pamamaga ng paa o kamay, hindi sinusuportahan ng orange juice ang kalusugan mo, tahimik ka nitong nilalabanan. Hindi ito nangangahulugang lason ang dalandan. Ang ibig sabihin nito, ang araw-araw na juice ay hindi senior-friendly. Ano ang mas mabuting gawin? Mga alternatibong inirerekomenda ng nutrition experts na may malasakit sa kidney. Kumain ng maliit na bahagi ng whole fruit, hindi juice. Pumili ng mas mababang potassium na prutas. Uminom ng plain na tubig, hindi matatamis na inumin. Mas ligtas na prutas para sa maraming senior. Pinya, maliit na bahagi. Ubas. Mansanas. Kung matagal ka nang umiinom ng juice na akala mo ay nakakatulong, mag-comment ng honest. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang edukasyon. Mag-subscribe sa gintong sustansya. Pindutin ang thumbs up. At ibahagi ito sa isang taong araw-araw nagsisimula ng umaga sa juice. Dahil ang pinakadelikadong mga gawi ay ang mga hindi natin kailanman kino-question. Ngayon, lumipat na tayo sa susunod na prutas. Isang prutas na pinupuri ng mga health influencer kahit saan. Pero tinitingnan ng mga kidney specialist ng may matinding pag-ingat para sa mga senior. Ngayon, ito ang talagang ikagugulat ng marami. Dahil ang prutas na ito ay pinupuri kahit saan. Abukado. Naririnig mo ang mga ganitong salita. Superfood ang abukado. Mabuti ito para sa puso. May healthy fats ito. Inirekomenda ito ng mga doktor. Pero ito ang katotohanang tahimik na pinagkakasunduan ng mga kidney specialist at renal dietitians. Ang abukado ay isa sa mga prutas na may pinakamataas na potassium sa buong mundo. At para sa mga senior, napakahalaga nito. Maging malinaw tayo. Hindi delikado ang abukado para sa lahat. Pero para sa tumatandang kidney, ang abukado ay pwedeng maging malaking pabigat kapag madalas kinakain. Lalo na lampas 50, 60 o 70 taong gulang. Kung kumakain ka ng abukado kahit isang beses sa isang linggo, ay type ang avocado sa comments ngayon. Narito ang hindi alam ng karamihan. Isang medium na abukado lang ay may mas maraming potassium kaysa sa kayang iproseso ng ligtas ng kidney ng isang senior sa loob ng isang buong araw, lalo na kung bahagya ng mahina ang kidney function. At tandaan ang napag-usapan natin kanina. Mas mabagal magsala ang tumatandang kidney. Mas mabagal itong makabawi. Mas mabilis itong mapagod. Kaya kapag mataas ang potassium intake, nahihirapan ang kidney na alisin ito. Ang susunod na mangyayari ay tahimik pero delikado. Ang sobrang potassium sa mga senior ay pwedeng magdulot ng panghihina ng kalamnan, mabigat o pagod na mga binti, pamamanhid o parang may tusok-tusok, hindi regular na tibok ng puso, biglaang matinding pagod. Maraming senior ang nakakaranas nito at hindi iniisip na galing sa pagkain. Sinasabi nila, kulang siguro ako sa bitamina. Siguro tumatanda na talaga ako. Pero alam ng mga kidney expert, ito ay maaaring potassium overload. At dito lalo pang lumalala ang sitwasyon. Karamihan sa senior ay hindi kumakain ng abukado ng mag-isa. Kinakain nila ito sa tinapay, sa salad, sa smoothies, kasabay ng itlog, kasabay ng saging o orange juice.
Ibig sabihin, potassium sa ibabaw ng potassium. Walang pahinga ang kidney mo. Presyon ang natatanggap nito. Kung kinakain mo ang abukado kasama ng ibang prutas o smoothies, mag-comment ng toast o smoothie sa baba. At kung ikaw ay may alinman sa mga kondisyong ito, mataas na blood pressure, diabetes, madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga ng paa o kamay, borderline na kidney results, hindi ka tinutulungan ng abukado gaya ng iniisip mo. Ito ang dahilan kung bakit madalas limitahan o tuluyang inaalis ng mga renal nutrition expert ang abukado sa kidney-conscious diets ng mga senior. Makinig kang mabuti, mahalaga ito. Hindi ito nangangahulugang laso ng abukado. Huwag mo na itong kainin kailanman. Ang ibig sabihin nito, hindi dapat gawing regular na pagkain ang abukado ng mga senior maliban kung aprobado ng doktor. Mahalaga ang dalas. Mahalaga ang dami. Mahalaga ang edad. Ano ang pwede mong gamitin sa halip? Mga kidney-friendly na alternatibong inirerekomenda ng mga eksperto. Maliit na dami ng olive oil, pipino, lettuce, zucchini. Ang mga ito ay sumusuporta sa kalusugan ng puso. Hindi nag-o-overload ng potassium. Binibigyan ng pahinga ang kidney. Kung nabago nito ang pananaw mo tungkol sa abukado, mag-comment ng Leia. Ito ang dahilan kung bakit kailangang questionin kahit ang pinakasikat na health foods. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Pindutin ang thumbs up. At ibahagi ito sa isang taong araw-araw kumakain ng abukado. Dahil ang layunin ay hindi uso. Ang layunin ay protektahan ang kidney mo para maprotektahan ka nito. Ngayon, lumipat na tayo sa susunod na prutas. Isang mukhang maliit, inosente, at madaling kainin. Pero maaaring mas malaki ang pinsalang ginagawa nito sa kidney ng senior kaysa sa inaakala ng marami. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na maraming senior ang may dala sa bulsa, bag, o nakaimbak sa garapon sa kusina. Mga pinatuyong prutas. Pasas. Dates. Pinatuyong mangga. Pinatuyong pinya. Pinatuyong aprikot. Maliit ang mga ito. Mukhang walang panganib. Madalas may label na natural, walang dagdag na asukal, o healthy snack. Pero ito ang pinagkakasunduan ng mga kidney at nutrition expert. Ang dried fruits ay isa sa pinakamapanganib na anyo ng prutas para sa tumatandang kidney. Ipapaliwanag ko kung bakit, malinaw at diretsahan. Kapag pinatuyo ang prutas, inaalis ang tubig. Pero narito ang problema. Nananatili ang asukal. Nananatili ang potassium. Nananatili ang phosphorus. Kaya nagiging sobrang concentrated ang lahat. Ibig sabihin, ang isang maliit na dakot ng dried fruit ay katumbas ng maraming piraso ng sariwang prutas. Bigla ang pagtaas ng asukal. Sobrang mineral load. Lahat yan sa iisang upuan. Kung nagmimerienda ka ng pasas o dates, ay type ang dried sa comments ngayon. Ito ang nangyayari sa loob ng katawan ng senior. Ang dried fruits ay naghahatid ng mataas na asukal, mabilis na absorption. Mataas na potassium stress sa kidney. Mataas na phosphorus, pabigat sa buto at kidney. Ang tumatandang kidney ay hindi ginawa para sa biglaang concentrated load. Mas gusto nito ang mabagal at banayad na proseso. Kabaligtaran ang ginagawa ng dried fruit. Binabahan nito ang sistema. Madalas sabihin ng mga kidney dietitian, binibigyan ng oras ng sariwang prutas ang kidney. Binibigyan ng presyon ng dried fruit ang kidney. Ngayon, pag-usapan natin ang pinakamalaking maling akala. Maraming senior ang kumakain ng dried fruit na iniisip, mas mabuti ito kaysa candy. Natural naman ito. Nakatutulong ito sa digestion. Pero para sa tumatandang kidney, mas kahawig ng candy ang dried fruit kaysa sariwang prutas. Bakit? Dahil wala ng tubig at sapat na fiber. Mabilis tumama ang asukal sa dugo.
Nagpapalapot ang dugo. Pinipilit magtrabaho ng husto ang kidney. Sa paglipas ng panahon, ito ay nagdudulot ng mas mabilis na paghina ng kidney, paglala ng diabetes, pagtaas ng pamamaga. At ito ang pinakamapanganib. Karamihan sa senior ay hindi tumitigil sa isang piraso lang. Kumakain sila ng isang dakot, isa pa, at hinahalo pa sa mani. Ang isang merienda ay nagiging kidney overload event. Kung ngayon mo lang nalaman kung gaano ka-concentrated ang dried fruit, mag-comment ng laya. Mas nagiging delikado ito kung ikaw ay may diabetes, mataas na blood pressure, madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga ng paa o kamay. Para sa mga kondisyong ito, hindi ligtas ang dried fruit bilang araw-araw na pagkain. Maging malinaw tayo, mahalaga ito. Hindi ito nangangahulugang huwag ka nang kumain ng dried fruit kailanman. Ang ibig sabihin nito, dapat bihira, kontrolado, o iwasan ang dried fruit ng mga senior, lalo na kung walang gabay ng doktor. Ano ang mas ligtas na merienda? Mga kidney-aware na alternatibong inirerekomenda ng mga eksperto. Sariwang berries, hiniwang mansanas, sariwang peras, pipino na may lemon. Ang mga ito ay may tubig, dahan-dahang naglalabas ng asukal. Binabawasan ang stress sa kidney. Kung may bago kang natututunan sa video na ito, pindutin ang thumbs up ngayon. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang channel na ito ay para protektahan ang kalusugan ng mga senior, hindi sumunod sa food trends. At pakibahagi ito sa isang taong araw-araw nagmimerienda ng dried fruit. Ngayon, lumipat na tayo sa susunod na prutas. Isang mukhang magaan, presko, at ligtas. Pero para sa kidney ng senior, tahimik nitong itinutulak ang potassium level pataas. Ngayon, pag-usapan natin ang mga prutas na mukhang magaan, presko, at walang panganib. Cantaloupe, honeydew. Maraming senior ang pumipili ng mga prutas na ito dahil naniniwala sila na puro tubig lang yan. Magaan sa tiyan. Ligtas yan para sa edad ko. Pero iba ang nakikita ng mga kidney specialist at renal dietitian. Ito ang katotohanan. Ang cantaloupe at honeydew ay mga prutas na mataas sa potassium na nagtatago sa anyong light food. At ito ang dahilan kung bakit lalo silang delikado para sa mga senior. Dahil napapasobra ang kain ng hindi namamalayan. Kung regular kang kumakain ng melon, ay type ang melon sa comments ngayon. Ipapaliwanag ko kung bakit mahalaga ito. Ang mga melon ay mataas sa potassium. Madaling mapasobra ang kain. Kadalasang kinakain sa malalaking mangkok. Dahil banayad at presko ang lasa, hindi tumitigil ang mga senior sa ilang subo lang. Kinakain nila isang buong mangkok. Minsan sa gabi. Minsan pagkatapos kumain. Diyan nagsisimula ang problema. Ang tumatandang kidney ay hindi maganda ang reaksyon sa malaking potassium load, kahit na magaan ang pakiramdam ng pagkain. Nagbababala ang mga kidney expert na kasing halaga ng uri ng pagkain ang dami nito. At ang melon ay naghahatid ng potassium sa malaking volume. Ang susunod na nangyayari ay tahimik. Ang sobrang potassium ay pwedeng unti-unting maipon sa dugo. Dagdagan ang trabaho ng kidney. Guluhin ang tibok ng puso. Magdulot ng panghihina at pagod. Maraming senior ang nagsasabi, nanghihina ako pagkatapos kumain. Mabigat ang mga binti ko. Napapagod ako kahit walang dahilan. Hindi nila kailanman pinaghihinalaan ang melon. Kung nakaramdam ka na ng pagod pagkatapos kumain ng prutas, mag-comment ng layas ng tapat. Ngayon, narito ang isa pang karaniwang pagkakamali. Kinakain ang melon sa gabi, bago matulog. Bilang magaan na hapunan. Sa gabi, natural na bumabagal ang pagsasala ng kidney. Ibig sabihin, mas matagal na nanatili ang potassium sa dugo.
Madalas binababalaan ng mga renal specialist ang mga senior tungkol sa high potassium foods sa huling bahagi ng araw. Kaya ang melon sa gabi katumbas equals dagdag na stress sa kidney habang natutulog ka. Mas nagiging delikado ito kung ikaw ay may mataas na blood pressure, diabetes, madalas na pag-ihi sa gabi, pamamaga ng bukong-bukong o daliri. Para sa mga kondisyong ito, dapat limitahan at maingat ang pagkain ng melon. Makinig kang mabuti, mahalaga ito. Hindi ito nangangahulugang huwag ka nang kumain ng melon kailanman. Ang ibig sabihin nito, hindi libre ang melon para sa mga senior. Mahalaga ang dami. Mahalaga ang oras ng pagkain. Mahalaga ang kalusugan ng kidney. Ano ang mas ligtas na opsyon? Mga kidney-aware na alternatibong madalas irekomenda. Pakwan sa maliit at kontroladong dami. Mansanas, ubas, berries. Ang mga prutas na ito ay mas magaan sa potassium, nagbibigay ng hydration, binabawasan ng stress sa kidney. Kung binago ng bahaging ito ang pananaw mo sa melon, mag-comment ng laya. Pindutin ang thumbs up kung kasama mo pa rin ako. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya, dahil ang susunod na prutas na pag-uusapan natin ay isa sa pinakaminamahal ng mga senior, pero binababalaan ito ng mga kidney expert sa ibang dahilan. Manatili ka. Malapit na tayo at ang susunod ay pwedeng magbago ng paraan ng pagkain mo habang buhay. Ngayon, pag-usapan natin ang isang prutas na mahal ng maraming senior. Mangga. Matamis, malambot, nakakaaliw, at madalas iniugnay sa alaala ng kabataan, kultura, at saya. Pero ito ang matigas na katotohanan na pinagkakasunduan ng mga kidney at metabolic health expert. Ang mangga ay isa sa mga prutas na may pinakamataas na asukal na karaniwang kinakain ng mga senior. At para sa tumatandang kidney, hindi inosente ang asukal. Kung paborito mo ang mangga, ay type ang mango sa comments ngayon. Ipapaliwanag ko kung bakit ito mahalaga, malinaw at tapat. Kapag kumain ka ng mangga, tumatanggap ang katawan mo ng biglaang pagtaas ng natural na asukal, pag-akyat ng blood glucose, pagpapalapot ng dugo, dagdag na pressure sa pagsasala ng kidney. Para sa batang katawan, maaaring kayanin ito. Pero para sa mga senior, lalo na lampas 50, 60 o 70, nagiging problema ito dahil mas mabagal na magsala ang kidney. Binibigyang diin ng mga kidney specialist ito. Ang mataas na asukal ay pinipilit ang kidney na magtrabaho ng mas mabigat para panatilihing balanse ang dugo. Sa paglipas ng panahon, nasisira nito ang maliliit na kidney filters na tinatawag na nephrons. Kapag nasira ang nephrons, hindi na ito bumabalik. Permanenteng pinsala yon. Maraming senior ang nagsasabing, natural na asukal naman yan, kaya ligtas. Pero malinaw ang sinasabi ng mga eksperto. Asukal ay asukal sa mata ng kidney, natural man o hindi, kapag dumating ito sa malaking dami. At dito nagiging lalo pang delikado ang mangga. Karamihan ay hindi konti lang ang kinakain. Kinakain nila isang buong mangga. Minsan 2. Minsan hinahalo sa smoothies. Ibig sabihin, malaking sugar load sa loob lang ng ilang minuto. Kung kumakain ka ng mangga sa smoothies o sa malalaking dami, mag-comment ng smoothie sa baba. Ang susunod na nangyayari ay tahimik. Paulit-ulit na sugar spikes ay sumisira sa kidney filters. Pinapalala ang insulin resistance. Pinapataas ang pamamaga. Pinapabilis ang paghina ng kidney. Ito ang dahilan kung bakit mahigpit na minomonitor ng mga kidney expert ang fruit sugar intake ng mga senior, lalo na kung may diabetes, prediabetes, mataas na blood pressure, pag-ihi sa gabi, pagod pagkatapos kumain. Kung ikaw ito, hindi kasing inosente ng pakiramdam ang mangga. Makinig kang mabuti, mahalaga ito. Hindi ito nangangahulugang lason ang mangga.
Huwag ka nang kumain ng mangga kailanman. Ang ibig sabihin nito, hindi dapat madalas ang mangga para sa mga senior. Mahalaga ang dalas. Mahalaga ang dami. Mahalaga ang oras ng pagkain. Ang araw-araw o sobrang daming mangga ay sinasanay ang kidney na maghirap. Ano ang mas pwedeng kainin sa halip? Mga kidney-aware na alternatibong madalas irekomenda. Papaya, maliit na bahagi. Berries. Mansanas. Peras. Ang mga prutas na ito ay mas dahan-dahang naglalabas ng asukal. Binabawasan ang blood sugar spikes. Mas banayad sa tumatandang kidney. Kung hindi mo alam na ganito pala makasira ng kidney ang asukal, mag-comment ng maya. Pindutin ang thumbs up kung tinutulungan ka ng video na ito na pag-isipan muli ang mga pinipili mo. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya dahil kritikal ang susunod na bahagi. Sa susunod na kabanata, ipapakita ko sa iyo ang pinakaligtas na prutas para sa kidney ng senior. Paano kumain ng prutas ng walang takot? At kung paano ang maliliit na pagbabago ay nagbibigay proteksyon sa pamatagalan. Manatili ka. Malayo na ang narating mo. Sayang kung titigil ka ngayon. Ngayon, huminto muna tayo sandali. Pagkatapos ng lahat ng narinig mo, maraming senior ang nagtatanong. Ano na lang ang pwede kong kainin? Delikado na ba ang lahat? Kailangan ko na bang tuluyang iwasan ang prutas? Maging malinaw tayo, makinig kang mabuti. Hindi. Hindi mo kailangang matakot sa prutas. Kailangan mo lang pumili ng tama. Nagkakaisa ang mga kidney specialist at renal nutrition experts sa isang bagay. Ang tamang prutas, kapag kinain sa tamang paraan, ay kayang protektahan ang kidney ng senior, hindi sirain ito. Ang bahaging ito ay tungkol sa ginhawa. Dahil ang pagprotekta sa kidney ay hindi parusa. Ito ay suporta. Kung nanonood ka pa hanggang ngayon, ay type ang still here sa comments. Gusto kong malaman kung sino ang seryoso sa kanilang kalusugan. Ngayon, pag-usapan natin ang mga prutas na karaniwang itinuturing na mas ligtas para sa tumatandang kidney kapag tama ang dami. Mansanas. Ang mansanas ay isa sa pinaka-kidney-friendly na prutas para sa seniors. Bakit gusto ito ng mga eksperto? Mababa sa potassium. Mababa sa phosphorus. Mataas sa fiber. Magaan sa blood sugar. Nakakatulong ang mansanas na bawasan ang pamamaga. Suportahan ang digestion. Bawasan ang trabaho ng kidney. Isang maliit na mansanas sa isang araw ay kadalasang ligtas para sa maraming seniors. Kung mahilig ka sa mansanas, mag-comment ng apple. Berries, blueberries, strawberries. Makapangyarihan ang berries pero banayad. Pinahahalagahan ng mga kidney expert ang berries dahil mababa sa potassium. Mas mababa ang asukal kumpara sa maraming prutas. May antioxidants na nagpoprotekta sa kidney tissue. Tumutulong ang berries laban sa pamamaga, oxidative stress, pinsala sa mga daluyan ng dugo. Mahalaga ito dahil magkaugnay ang kalusugan ng kidney at ng mga ugat. Kung gusto mo ang berries, ay type ang berries. Ubas. Madalas hindi napapansin ang ubas, pero senior-friendly ito kapag katamtaman ang kain. Bakit inaaprubahan ito ng mga eksperto? Mas mababa ang potassium kaysa sa maraming prutas. Madaling tunawin. Nakaka-hydrate ng hindi sumusobra. Lalo itong kapaki-pakinabang sa seniors na walang ganang kumain. Kailangan ng magaan na enerhiya. Gusto ng matamis na hindi biglang tumataas ang asukal. Kung bahagi ng diet mo ang ubas, mag-comment ng grapes. Pinya, maliit na dami. Nakakagulat ang pinya sa marami. Sa kontroladong dami, ang pinya ay mas mababa sa potassium kaysa sa maraming tropical fruits. May enzymes na tumutulong sa digestion. Nagdadagdag ng lasa ng hindi sobra sa asukal. Ang mahalagang salita dito ay dami. Ilang hiwa lang, hindi isang mangkok.
Kung nagulat ka sa pinya, mag-comment ng Laya. Peras. Ang peras ay isa pang banayad na pagpipilian. Gusto ito ng mga eksperto dahil magaan sa digestion, katamtaman ng asukal, may kapaki-pakinabang na fiber. Para sa seniors na may sensitibong tiyan o mahina ang gana, ang peras ay ligtas na comfort fruit. Kung kumakain ka ng peras, ay type ang pear. Ngayon, ito ang pinakamahalagang aral sa buong bahaging ito. Hindi lang prutas ang usapan sa kaligtasan ng kidney. Kung paano mo ito kinakain ang mas mahalaga. Binibigyang diin ng mga kidney expert ang maliit na dami. Isang prutas lang sa isang kain. Iwasan ang paghahalo ng maraming prutas. Iwasan ang pagkain ng prutas sa gabi. Nangyayari ang fruit overload kapag ang seniors ay kumakain ng walang isip. Umiinom ng prutas bilang juice. Pinagsasama-sama ang maraming prutas sa isang kainan. Diyan nagsisimulang maging stressful kahit ang iligtas na prutas. Kung malinaw ito sa iyo, mag-comment ng make sense. Ngayon, may personal akong sasabihin sa iyo. Buong buhay kang pinagsilbihan ng iyong kidneys. Tahimik nilang sinala ang dugo mo. Hindi sila nagreklamo. Ang bahaging ito ay tungkol sa paggalang, hindi takot. Itap ang thumbs up kung nakakaramdam ka ng pag-asa ngayon. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya dahil napakahalaga ng huling bahagi. Sa huling kabanata, direktang kakausapin kita. Tungkol sa mga epekto, mga pagpili, at kung paano ang maliliit na desisyon ngayon ay nagpoprotekta sa iyong kinabukasan. Huwag mo itong laktawan. Ngayon, dumating na tayo sa pinakamahalagang bahagi ng video, ang bahaging tunay na kayang baguhin ang iyong buhay. Diretsahan akong magsasalita. Ang kidney failure ay hindi nangyayari bigla. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nagbibigay ng malinaw na babala hanggang halos huli na. Nagsisimula ito ng tahimik sa hapagkainan sa maliliit na desisyong ginagawa mo araw-araw. Isang saging dito. Isang juice doon. Ilang dried fruits, iniisip mong healthy. Bawat maliit na pagpili ay nagdadagdag ng stress sa kidneys. At sa paglipas ng mga buwan at taon, naiipon ang stress na yon, tahimik hanggang bigla na lang. Gigising ka isang umaga na may pamamaga, matinding pagod, o mas masahol pa, isang doktor na magsasabing, humihina na ang kidneys mo. Ayokong mangyari iyon sa'yo. At ayokong mangyari iyon sa mga mahal mo. Kaya umiiral ang video na ito. Dahil ang mga desisyon mo ngayon ay kayang protektahan ang kidneys mo bukas. Iyan din na dapat mong gawin ngayon. Pag-isipan muli ang bawat prutas na kinakain mo. Tanungin ang sarili. Mataas ba ito sa potassium, asukal, o phosphorus? Maaari ba nitong pahirapan ang kidneys ko? Palitan ang delikadong prutas ng mas ligtas. Mansanas, berries, ubas, peras, pinya sa tamang dami. Maliit na dami, isa-isa, huwag kailanman sosobrahan ang kidneys. Makinig sa mga bulong ng katawan mo. Pag-ihi sa gabi. Pamamaga ng paa o daliri. Pagod, mental fog o irregular na tibok ng puso. Ito ay mga maagang senyales ng kidney stress, hindi lang pagtanda. Mas mahalaga ang maliliit na pagbabago kaysa malalaking hakbang. Iwasan ang isang delikadong prutas ngayon. Palitan ito ng mas ligtas. Ulitin araw-araw. Sa paglipas ng panahon, pasasalamatan ka ng kidneys mo ng tahimik, sa mas maayos na enerhiya, mas kaunting pamamaga, at mas payapang isipan. Iyan ay gagawin nis ngayon. Kung may natutunan kang tunay na mahalaga mula sa video na ito, mag-comment ng Laya. Ibahagi kung saan ka nanonood. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung hindi ka pa nakasubscribe. Itap ang thumbs up para makatulong na protektahan ang kidney ng iba. Hindi lang ito basta video, isa itong babala. Ang mga desisyong gagawin mo ngayon ang magtatakda ng kalusugan ng kidneys mo sa mga darating na taon. Tahimik na nagtrabaho ang kidneys mo sa loob ng maraming dekada. Sinala ang dugo mo, pinanatiling buhay ka, at balanse ang katawan mo.
Ngayon, ikaw naman ang kailangang makinig, magprotekta, at magbigay halaga sa kanila. Huwag maghintay ng sakit. Huwag maghintay ng babala ng doktor. Gawin mo na ngayon. Pumili ng matalino. Pumili ng ligtas na prutas. Pumili ng kalusugan. Magpapasalamat sa iyo ang hinaharap mong sarili. I-type ang via sa comments kung nangangako kang gagawin ang pagbabagong ito ngayon. I-share ang video na ito sa kaibigan o kapamilya na lampas 50 taong gulang. Dahil bawat senior ay karapat-dapat protektahan ang kanilang kidneys, walang takot, walang hirap, at may sapat na kaalaman.